Puso ko'y iyong sinisiyasat, buhay ko'y iyong harap. Ang lahat kong hiling, o Sumandali para sa pagbubukas ng gawain ngayong umaga. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli ay nagpapasalamat kami sa araw na ito at muli po ay narito kami, Panginoong Diyos, para sambahin ka sa Espiritu at katotohanan. At Panginoon, nandito kami para makinig ng iyong mga salita sa pag-aaral namin ng iyong mga salita sa oras ng Bible study. At Panginoon, kung may mga kapatid pa na sila po ay nasa pagtungo pa lamang sa dakong ito, ay patuloy na ingatan mo po sila, Panginoon, at kami po ay maging maluwalhati na ang bawat isa ay makarating, Panginoon, upang sambahin ka sa Espiritu at katotohanan. At ngayong umaga sa aming pagtatalakayin
tuloy na pinagkakatiwala namin sa iyong kamay ang aming pong topic. At buksan mo po ang puso ng bawat isa na maunawaan namin ang salita mo, Panginoon, sa mga oras na ito. At hindi namin kailangan na i-interpret ang iyong mga salita dahil, Panginoon, ikaw lang ang pwedeng mag-interpret ng iyong mga salita. Kung paano lumalabas ito sa likuran ng pulpito, ay ganun lamang namin ito tanggapin. At kung may mga kapahayagan kang ibibigay, Panginoon, habang kami nakikinig, ay nagmumula ito, Panginoon, sa iyo. At Panginoon, at nawa po maging maunawaan namin ang mga bagay namin po pag-usapan. Salamat po sa pangalan ng Panginoong Kristo. Amen. Amen. So tayo po manalo naman ko po, mga kapatid, at ginawan ko na lang ng presentation yung ating Bible study para medyo tuloy-tuloy tayo. Nais ko munang basahin yung teksto dito sa Book of Romans chapter 8. So sabi dito sa wikang English, sabi dito ay and we know that all things work together for good to them that love God, to them who are the called according to His purpose. Verse 29, for whom He did foreknown. So yung may guhit, yan yung una natin tinalakay po nung Webes, yung foreknowledge of God. So, pinag-usapan natin yan. At pagkatapos kasi ng foreknowledge of God, meron tinutukoy na predestinate, no? Predestination. Kaya topic natin ngayon ay predestination. Okay? So, bago nagkaroon ng predestination, siyempre meron muna foreknowledge of God. Nauna muna yung kaisipan ng Diyos na doon pa lang nakilala niyo na tayo. Lahat ng tao sa buong mundo, ito ay mabuti at masama. So, kilala ng ating Panginoon. At ngayon ay predestination ang topic natin. Sabi niya, to be conformed to the image of His Son, that He might be the first born among many brethren. Verse 30, whosoever whom He did predestinate. Okay, so lahat naman ng mga itinalaga niya ay kanya namang mga tinawag. So another stage na naman, no? Yung pangatlo, okay? And whom He called, sa yung mga tinawag. Pang-apat, ginastify niya. Panglima, yung mga ginastify niya ay kanyang mga niluwalhati. Siyempre, pagka ginastify, so pasok kasi dyan ang sanctification, baptism of the Holy Spirit, tapos yung stage of the perfect man, and before the glorified. So maraming stages pa rin. So nakita natin yung pattern ng Biblia sa lahat na ang Diyos ang gumagawa ng lahat ng mga bagay na ito. Okay, so next natin is predestination. So, hallelujah. So, sa Tagalog, babasahin ko ulit sa Tagalog. At nalalaman natin na ang mga lahat ng mga bagay ay nagkakalakip na gumagawa sa ikabubuti ng sisiibig sa Diyos na sa mga pigbagay yaong tinawag alinsunod sa kanyang nasa. Okay? Sapagkat yung mga nung una pa ay kanyang nakilala, ay tinalaga naman niya na maging katulad ng larawan ng kanyang anak upang siya naman maging panganay sa maraming magkakapatid. Okay, at yung mga tinalaga niya ay kanyang tinawag naman, at ang mga tinawag ay inaring ganap naman niya, at ang mga inaring ganap ay niluwalhati naman niya. So makita natin mga kapatid, no, yung yugto ng isang tao talagang tunay na nagmamahal sa Diyos ay merong yugto talaga na nangyayari, no? Meron kasing iba na matapos na mapakinggan yung mensahe ng Panginoon, hindi na sila inaring ganap. So, nahinto, backslide, tapos hindi na natuloy-tuloy. So, ang tunay na hiniram ng Diyos ay yung salita ng binabanggit ni Apostol Pablo ay mangyayari ito mga kapatid. So, nakita natin from sa Lumang Tipan at hanggang sa Bagong Tipan ay mahabang panahon na hindi na ipangaral yung tinatawag natin paunang kalaman ng Diyos at yung tinatawag na pagtatalaga, no? Si Apostol Pablo ang nagturo ng mga bagay nito pagpasok ng Bagong Tipan. Siya nagturo na pinakilala niya sa Kristyanismo na ang Diyos ay mayroong paunang kalaman at pagkatapos ang Diyos ay nagtalaga na bago pa man itatag ang langit at lupa, at ang tao bago naging tao ay meron na pinili ang Panginoon. So maaaring sasabihin natin ay ang Diyos ay unfair sa bagay na ito kasi kung pumili na pala siya ng magliligtas at mga hindi ligtas ay bakit pa kailangan na may pangangaral? So tandaan natin, nung sinabi natin nung last Thursday
ay, oo, alam nun sa paunang kalaman, nakita ng Diyos, kilala niya tayo. Hindi tayo pinili ng Diyos dahil sa, parang hindi niya kilala si Father Louie kaya niya pinili. At hindi po ganon. Kasi ang Diyos, kilala niya tayo from the beginning to the end. Alam niya pagkatao natin. At alam ng Diyos na tayo po ay maglilingkod sa panahong ito. So, may mga taong nilagay ng Diyos sa iba't ibang panahon. Kung may mga tinawag ang Diyos sa ibang panahon, kasi sila yung mga maniniwala talaga sa panahon nila. At nilagay tayo ng Diyos sa panahon ito, kasi alam na Diyos na maniniwala tayo sa mensahe na ibibigay ng Diyos sa panahon ito. Okay? So, yun po yung ibig sabihin nun. Ibig sabihin, hindi ibig sabihin na parang ganito, ang Diyos ay nagbigay ng mensahe, tapos bahala na kung sino yung maniniwala, na hindi niya alam, hindi ba niya kilala kung sino yung mga taong tatanggap at maniniwala sa mensahe? Hindi po, alam niya po kung sino yung mga taong yon. Okay? Kasi maraming talata sa Biblia, ang tupa, naririnig niya ang tinig ng Panginoon, ang tangkambing ay hindi dumirinig. Diba? So, yun mga halimbawa, yun mga kapatid. Kaya mahiwaga po ang sa Diyos lang, alam lang niya lahat ng mga bagay. Pero matapos niya, alam niya lahat ng mga bagay, pagkatapos nun, sa lahat ng mga bagay, ang Diyos ay na pumili, nagtalaga. Ibig sabihin ng predestination. Ibig sabihin ng predestination ay mga patutunguhan. Okay? Meron na tayong, parang meron nang nakatakda. Alam na ng Diyos kung langit pa tayo, impyerno. So, yun ang ibig sabihin. Okay, next slide nga sis. May langgit si Father Banam dito sa message na question and answer. Sabi niya ngayon, ang unang bagay, gusto kong sabihin ito, na ang predestination ay hindi magandang salita para gamitin ng isang ministro sa harap ng isang di nahasang kongregasyon. O sabi ni Father Banam dito, mga kapatid, kasi pag pinangaral mo talaga ang word predestination, yung sabihin ng predestination ay ang tao, alam na lang ang Diyos ay meron ng tinakda na ang tao ay mapupunta sa impyerno, ang tao ay mapupunta sa langit, ang tao ay maliligtas, ang tao ay mapapahamak. So, pag pinakinggan mo yan sa ibang denominasyon, sa ibang churches, ay sa kanila, hindi sila naniniwala dyan. Pero, scriptural kasi yan di ba? May mga talata, yan. Yung binanggit natin kanina talata, ay meron siyang porno, tapos sabi doon siya ay itinalaga. So, meron na mga kapatid. Ngayon sabi dito, doon sa malaking sabi niya, palagi kong ginagamit ang salitang paunang kalaman. Ayun, pag pinalaki kasi natin ang predestination, sabi ni Father Banam, kailangan, bago mo sabihin ang predestination, ay kailangan ituro mo muna yung paunang kalaman. Na ang Diyos, sa paunang kalaman, kilala niya ang lahat ng tao. No? Pero pagamat kilala niya, makilala niya ito, dito sa pangalawang yugto, ay nagkaroon ng predestination. No? Pinili niya yung tao kasi nakita niya dito. No? Sa paunang kalaman. Bago pumasok yung tinatawag na predestination. Okay. Sabi niya, palagi kong ginagamit ang salitang paunang kalaman dahil ang predestination ay siyang ang paunang kalaman ng Diyos. Ang Diyos sa pagiging walang katapusan, sa pamamagitan ng paunang kalaman ay alam na niya ang lahat ng mga bagay. Dahil kung hindi siya walang hanggan, kita nyo, alam na niya ang anumang mangyayari. Kaya naman, sa pamamagitan ng paunang kalaman ay kanyang magtatalaga. Okay? So, ibig sabihin, dito sa pangalawa, nagtalaga ang Diyos, pero nagtalaga siya dahil dito sa paunang kalaman. Okay? Kaya nga, ang pagtuturo ay stages po yan, mga kapatid. Hindi natin pwedeng ituro agad ng predestination kung hindi natin tuturo yung for knowledge, kasi para maintindihan ng tao. Okay? Next slide. Okay, sabi dito, next slide, sabi niya, ikinalaga ng una pa, hindi nga naupuro ng Diyos sa punluklukan. Sabi niya, andun sa white throne judgment, sabi niya, ay hindi sinabi, sabi ni Father Banam, ang kanyang pagtatalaga ay hindi sinabi siya nasa white throne judgment at sinabi, ililigtas ko ang isang ito at iwawaglit ko naman ang isang iyan. Nasa white throne judgment ngayon ang Diyos. Hindi ko sinasabi na si Father Louie ay ililigtas ko, si Father James ay hindi ko ililigtas. Sabi ni Father Banam, hindi yung ganon. No? Na para bang nasasalita ka lang na, pero sabi, pag nasalita akong ligtas ko si Father Louie kasi nakita ko yung buhay niya nung siya naging tao sa ibabaw ng lupa. Kung sabihin ko man, hindi ko ligtas si Father James, ginawa ko yun kasi nakita ko ang buhay ni Father James na talagang hindi siya naglilingkod nung siya naging tao sa ibabaw ng lupa. Ibig sabihin, bakit gano'n ang pumili ang Diyos? Kasi nakita niya na ang buhay ni Father Louie, nakita niya na ang buhay ni Father James, doon pa lang sa paunang kalaman.
Kaya nung nauna sa Kalaman, nakita niya, kaya pinili niya, kaya nagkaroon siya ng pagpili. Piliin ko si Baluluwi, ayoko kay Buddy James sa halimbawa. Ganun po yun. Pero ang tanong, unfair ba ang news daw? Hindi po, kasi nakita na nga niya tayo eh. No, nakita niya tayo. Kaya sabi doon, hindi po ganoon. Namatay ang Diyos sa unang sabi at nung mamatay si Jesus, ang pagtutubos ay sumakop sa buong mundo, sa bawat tao. Pero ang Diyos ay sa pamagitan ng paunang halaman, hindi dahil sa ginusto niya, hindi nga niya gusto na may mapahamak. O sabihin, kung titignan natin hindi gusto ng Diyos, sa kalooban ng Diyos, hindi na gusto may mapahamak. Diba? Pero dahil niya, nakita niya na ang lahat ng bagay, meron talagang mapapahamak. At meron talagang hindi mapapahamak. Pero ibig sabihin pa, parang ganito ba? Halimbawa, hindi ganito pagpili ng Diyos. Itong nasa kanan dito, ito ligtas ito. Itong mga nasa kaliwa, hindi gano'n. Pero ibig sabihin, pwede ba magsalita ang Diyos na walang matayan? Nasabihin, ligtas to, ito hindi. Hindi po. Kaya nagsalita ang Diyos, ligtas to, at ito hindi. Meron siyang matayan. Ano ba yung naging matayan niya? Yung buhay ng tao sa ibabaw ng lupa nung siya nabubuhay. Okay? Kaya nga yun yung isang bagay doon mga kapatid eh. No? Yun isang bagay doon. Kaya sabi dito, ang nais niya maligtas ang lahat. Okay. Sabi nga, pero ang Diyos gusto niya maligtas ang lahat. Yan ang kanyang walang hanggang layunin. Pero yamang siya ay Diyos, dahil nga siya ay Diyos, nalalaman niya kung sino ang maliligtas at kung sino ang hindi maliligtas. Kung hindi niya kasi yan alam, kung gayon, hindi siya sukdulang Diyos. O kung hindi niya pala malalaman nyo, sabi ni Brother Branham, hindi siya Diyos. God is not omniscience. O siya ay hindi siya salma sa lahat ng bago. Hindi siya Diyos na alam niya ang lahat ng bagay. No? Ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat. Kasi kung hindi yun, hindi siya, wala sa kanya yung tatlong bagay na ito. Diba? Sabihin, hindi siya masatawag na Diyos. Okay, mga kapatid. So, sabi ni Brother Branham. Okay, next slide. Okay. Ngayon, ang sabi dito ni Pablo sa aklat ng Romas, dahil si Apostol Pablo nagturo ng predestination at siya rin na naturo ng foreknowledge of God, no, according to the Bible. Sabi ni Pablo sa Romans 9:11, sapagkat ang mga anak nang hindi pa ipinapanganak ay hindi pa nasisigawa ng anumang mabuti o masama. Sabi ni Apostol Pablo, yung mga tao na hindi pa daw ipinanganak at hindi pa nagsisigawa ng mabuti o masama. Kasi wala pa sila. Pero sabi nito, upang ang layo ng Diyos ay mamalagi alinsusunod sa pagkahiram na hindi sa mga gawa, kundi doon sa tumatapan. Okay, mga kapatid. Next verse, verse 12. At sinabi sa kanya, ang panganay ay maglilingkod sa bunso. So, naging pattern niya po sa Pablo, si Esau at si Jacob. Okay, para maintindihan, sabi niya, para maintindihan niyo kung ano yung layo ng Diyos, na ang Diyos ay may pagpili, hindi pa, wala pa tao, pero pumili na siya, pero hindi ibig sabihin na ito gusto ko to, ito ayaw ko. Kung nakita na ng Diyos ang buhay ng bawat tao. Okay? Kung pinili man niya, halimbawa si Jacob, dahil nakita niya ang buhay ni Jacob ay maglilingkod. Kung hindi man niya pinili si Esau, nakita niya ang buhay ni Esau, hindi talaga siya maglilingkod. Ibig sabihin, yung pumili ang Diyos doon, hindi siya nagkamali kasi nakita niya yung before and after ng buhay ng isang tao. Pero kahit wala pa po yung tao, nakita na niya sa paunang kaalaman. Kasi ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat. Okay? So, ganoon sa makapangyarihan, mga kapatid. Okay, verse 13, sabi dito, dahil na nasusulat, si Jacob ay inibig ko. Okay, sabi ni Pablo, sinabi daw ng Diyos na si Jacob iniibig ko, datapot si Esau ay aking kinapuotan. Ngayon, sasabihin natin, ang Diyos pala ay may iniibig, ang Diyos pala ay may kinapupuotan. Sinabi ng Biblia yan eh. Pero ang tanong, basta lang ba ang Diyos ay nagalit sa isang tao? Ang Diyos ba ay umibig lang sa isang tao na walang dahilan, na hindi niya nakita talaga? Pero po siya nakita. Ang nakita niya kasi, yung paglilingkod ng dalawang bata. Diba? Kung mahal ng Diyos ang isang tao ngayon na naglilingkod sa kanya, sabi niya, I love. Halimbawa, mahal ko si sister ganito, I love my brother, kasi nakita na yung paglilingkod ng isang brothers, ng isang sister, at kung hate man siya sa isang tao, galit siya sa isang tao, kasi nakita niya, hindi siya naglilingkod. Ngayon, ang tanong, sabay, nagiging makatarong ka ng Diyos doon, diba? Kaya sabi niya po si Pablo, gaya doon na nasusulat, si Jacob ay iniibig ko, tatapat daw si Esau ay aking kinapupuotan. Okay, sabi sa verse 14, ano nga ang ating sasabihin? Mayroon bagang kalikuan sa Diyos? Huwag namang mangyari. Sabi niya po sa Pablo, kapag ganito nagsalita ang Diyos, God is unfair. Kasi meron pala siyang iniibig, meron pala siyang kinapupuotan. Diba? Pero sabi na ni Apostol Pablo, pero sabi niya, huwag nawang mangyari ito. Pero hindi ganun ang Diyos eh. Diba?
Kahit tayo, kahit meron akong dalawang anak, hindi ko pwede sabihin na mahal ko yung isa, galit ako sa isa. Hindi, kasi para sa silang anak, mahal ko sila. Kahit minsan gumagawa ng tama, minsan gumagawa ng mabuti, mahal ko sila. Hindi ganun yung mga kapatid na iba ang tao, hindi natin alam yung buhay ng tao. Pero ang Diyos kasi alam niya yun di ba? Kasi nakatingin ang Diyos sa ginagawa mo ng paglilingkod ngayon. Kaya pinili ka ng Diyos kasi nakita niya ang buhay mo na maglilingkod ka talaga. Pero pagpili niya, before the foundation of the world, para hindi masabi ng tao, ngayon lang sa pumili, kasi kaya lang pumili ang Diyos kasi nakita niya ang buhay ko Pero pumili siya, wala ka pa, pumili na siya kasi bakit nakita niya na ang buhay natin di ba? Yun ang sabi doon. Okay, next verse. Sabi dito, sapagkat sinasabi niya kay Moses, nung sinabi niya kay Moses, ako'y maawa sa aking kinawaan, ako'y mahabag sa aking kinahabagan. Ngayon, di ba? Si Pablo sabi niya, sabi ni Moses, sabi ng Diyos kay Moses, naawa ako sa aking kinawaan. At sabi niya, ako'y mahabag sa aking kinahabagan. Sabi niya, meron siyang, okay, next verse. Sabi dito, kaya hindi sa may ibig, hindi sa tumatakbo, kundi sa Diyos na naawa. Sabi ni Pablo, sa panahon ni Moses, sabi ng Diyos, naawa ako sa aking kinawaan. Sabi niya, ako'y nahabag sa aking kinahabagan. Sabi niya, nagagalit siya sa isang kanyang kinagalitan. Diba? Niligaan niya rin si Paraon, pero sabi niya, si Paraon, ginawa lang niya sa isang sisiglan na parang mataas ang pakapangyarihan. Ang tanong, gano'n ba? Hindi, kasi yun ang buhay talagang pinili ni Paraon. At si Moses, di ba? Yun ang buhay na pinili niya na maglingkod sa Diyos. Pero ibig sabihin, nung magsalita ang Diyos, sabi niya, ako'y naaawa sa mga taong kinawaan ko at ako'y naman hindi naawa sa mga taong hindi kinawaan. Kasi nakita niya yung gawa nila before the foundation of the world Gano'n talaga. At limitaw sila sa mundong ito, ipapanganak sila. Yun talaga ang buhay nila. Di ba? Hindi nagkamali ang Diyos ng pagsabi ng gano'n. Okay, next slide. Okay. Dito mga kapatid, sa panahon sa Genesis 27, okay, diba sabi ni Pablo, sabi ng Diyos, I love Jacob, I hate Esau. Diba, panganay ng Diyos, panganay ni Isaac si Esau, at bunso si Jacob. Okay, kasi we're talking about pagpili. Diba? Pagpili yung ating pinag-uusapan. Tapos na tayo sa Product for Knowledge, nung Wednesday, prayer meeting tayo. At ngayon, nandito tayo sa predestination, yung pagpili ng Diyos ay nakabase yan sa foreknowledge, mga kapatid. No? Okay, sabi niya, at nangyari, nang matanda na si Isaac, ay malabo na ang kanyang mga mata. Genesis 27 to, mga kapatid. Okay? Na hindi siya makakita, ay tinawag si Esau at ang kanyang anak na panganay, at sinabi sa kanya, anak ko, sino pinatawag ni Esau? Yung kanyang panganay na pangalan ay Esau. At kanyang sinabi, narito ako, sabi ng Esau, narito ako. Okay, sabi niya rito, at sinabi niya, narito ako'y matanda na, at hindi ko nalalaman ang kaarawan ng aking kamatayan. Verse 3, sabi dito, ngayon nga'y kunin mo, pinamani ko sa iyo, ang iyong almas, ang iyong lalagyan ng pana, at ang iyong busog, at lumabas ka sa parang, at ihuli mo ako ng usa. Okay? At igawa mo ako ng masarap na pagkain na aking ibig at dalhin mo rito sa akin upang ako'y kumain, upang ikaw ay maluspasan ko bago ko mamatay. Okay, in Genesis 27, inutusan ni Isaac yung kanyang anak na panganay, si Esau, na sabi niya, ipaghuli siya ng isang kambing. At ipagluto siya ng isang masarap na ulam. Paborito ng tatay niya yun. At sabi niya, matapos mo ito, ipakainin mo ko. Sabi niya, at ikaw ay babasbasan kita. Ibig sabihin, igagawal ko sa iyong pagpapala bago ako mamatay. Yung sabi ni Esau. Okay, ano yun ni Isaac? Next verse, sabi dito, at pinakinggan ni Rebecca, pero sa kabila ng lahat, nung nagsasalita si Isaac, narinig ni Rebecca, yung asawa ni Isaac. Okay? At sabi niya, at pinakinggan ni Rebecca, nang nagsasalita si Isaac kay Esau ng kanyang anak at nakapag si Esau sa parang upang manghuli ng usa pala, at upang madala. Okay, verse 6, at sinaysay ni Rebecca kay Jacob, sino Jacob? Kapatid ni Esau, bunso. Okay? Ng kanyang anak, sinabi, narito, narinig ko ang iyong ama na nagsasalita kay Esau na iyong kapatid, at sinabi, okay, dalhan mo ako ng usa, ay gagawa mo ako ng pagkain masarap upang ako'y kumain at ikaw ay aking babasbasan sa harap ng Panginoon bago ako mamatay. Okay, sabi nga ngayon nga, anak ko, sundin mo ang aking tinik. Yun ang inutos ko sa iyo. Okay, kung tatapusin nyo yung buong chapter, hindi ko na binasa, sa madaling salita, ang pangalang Jacob ay mandaraya. Sa madaling salita, si Jacob ay hindi siya balbuning tao. Si Isaac ay isang balbuning bata. Ngayon, anong nangyari? Nagkaroon ng kutsaba, yung nanay ni Jacob,
na kasi gusto niya maigawad sa kanya yung basbas, huwag kay Esau. Okay? So, parang titingnan mo, parang sa nanay, mayroon pa favoritism. Okay? Okay, yun po yung nangyari. Ngayon, sabi niya, Jacob, humuli ka ng isang usa. Sabi niya, lulutuin ko yung paborito ng tatay mo. Tuloy-tuloy doon. Sabi niya, sa madaling salita, ibinihis ni Jacob yung balat ng tupa, ng usa. So ngayon, nung makapagluto na, dahil matagal pa si Esau, no? Wala pa. So, nangyari, nung hawakan ni Isaac yung bata, dabalbunin, sabi niya, pagkamala niya si Esau yon. Kaya, yung matapos kumain, na masarap na pagkain, kaya pagkatapos nun, binasbasan ni Isaac, si Jacob, no? Naigawad na yung basbas. Ngayon, dumating si Isaac, at nagulat, sabi niya na sa kwento doon sa talatang yan ay sino pala yung bata na nabasbas ko kanina? Pero sabi niya, tatay, hindi ako yun. Pero sabi niya, ang naibasbas ko na. Diba? Yun din ang tignan yung mga kapatid, nakuha ni Jacob yung kanyang pagkapanganay sa isang pandaraya. Diba? Kaya sasabihin natin, paano minahal ng Diyos? Sabi niya kanina ng Pablo, I love Jacob. Kung sabihin, mali yung ginawa ng Jacob, pero sinabi ng Diyos, I love Jacob, I hate Esau. Kung yun ang pagpapatayan mo, kung ito yung talatatinan mo, mali yung patayan ng sabi ni Pablo. Pero hindi yun ang patayan. Nung magsalita sa Pablo about kay Jacob, hindi ito yung talatang tinutukoy ng Diyos. Kasi bago itong Genesis 27, before may nangyari, o next slide sis, anong talata? Genesis 25. Diba? Yung basbas nangyari sa tatay ni Jacob, Genesis 27. Yung sinasabi ko, 25. Ang layo, 2 chapter po yung pagitan. Okay? O yan, anong sabi dito? At nagluto si Jacob ng lutuin, at dumating si Esau na galing sa parang, at siya ay nanglalambot. At sinabi ni Esau kay Jacob, pinamamanig ko sa iyo na pakanin mo ako na iyong pumapulang lutuin, sapagkat ako'y nanlalambot, kaya tinawag ang pangalan niyang Edom. Okay? At sinabi ni Jacob, ipagpili mo sa akin ang iyong pagkapanganay. Ayan. Okay. 32. At sinabi ni Esau, narito ako'y mamamatay, at saan ko mapapakinabangan ang pagkapanganay. Ayan. At sinabi ni Jacob, isumpa mo muna sa akin. At sinumpa niya sa kanya, at kanyang ipinagbili ang kanyang pagkapanganay kay Jacob. 34. At binigyan ni Jacob si Esau ng tinapay at nilutong lentehas, at siya ay kumain at uminom at bumangon at yumaon. Gayon iniwalang halaga ni Esau ang kanyang pagkapanganay. O bago nangyari yung sa pagkatay ng tatay niya, doon sa hiningin tatay niya, mayroon nangyari before. Kaya sabi niya ni Pablo, sinabi ng Diyos, I love Jacob, kasi mahal niya yung kanyang pagkapanganay. Mahal ni Jacob yun. Pero sabi niya, I hate Esau. Kasi bakit niya kinaputan si Esau? Kasi sa isang pagkain lang ipinagpalit yung kanyang pagkapanganay. Diba? Marami naman pwedeng ipagpalit pero huwag mo lang ipagpalit yung pagiging isang Kristiyano mo. Diba? Maraming tao na Kristiyano ipinagpalit. Diba? Mag-apply ka ng abroad. Maraming mga sasabihin nito ay doon sa papasukan mo, puputulan yung buhok, magsusuot ka ng ganito, yung magsusuot ka ng mixi. Yung parang alam mo na yung katotohanan. Dahil nga, papasok ka sa isang trabaho, ibig sabihin, yun yung sabihin, pinagpapalit mo yung pagkapanganay. Doon sa isang bagay lang na makamundong mga bagay. Sabi niya, ang Diyos daw ay namumuhi sa ganon. Kasi ganon ang ginawa ni Esau, mga kapatid. Kaya ibig sabihin, hindi lang basta-basta yung ginawa ni Jacob. Okay, mga kapatid. Ngayon, next slide. Actually, yung basbas ay nangyari. Okay, nangyari yung tunay na basbas ng Diyos, hindi galing sa tatay niya si Isaac. Kundi in Genesis chapter 32, doon nanggaling yung basbas. Yung panahon ng gabi na to, nung nagkaroon ng kabunuan si Jacob, doon yung isang anghel, hindi ko nababasahin siguro, tutuloy pa, makamenon sa kunang oras, nakabunuan niya yon, Genesis 32, ang sabi niya, hindi kita bibitawan. Sabi niya, maliban na hindi mo ko basbasan. Ngayon, sabi ng anghel, ano ang pangalan mo? Sabi niya, ang pangalan ko po ay Jacob. O sabi ng anghel, mula ngayon ay hindi ka natatawaging Jacob, kundi ikaw ay Israel. New birth yun Okay, na-born again si Jacob sa Genesis chapter 32. Kasi pinalitan yung pangalan niya. Diba? Kapag ang isang tao ay naborn again, from sinners to saint.
Diba? Sabi nga, nung tawagin ng Diyos si Abram, nung naging ama siya, tinawag siyang Abraham. Diba? From Sarai to Sarah. Ibig sabihin, new birth po yun. Pag nagpapalit tayo ng pangalan, yan po ay new birth. Okay? At ang nagbigay ng kapangalaan sa kanya ay hindi yung tatay niya, kundi yung angel. Sinabi ni Bible lang, si Christ yun eh. Ba? Si Kristo po yung tinawag. At doon ginawad ng Diyos yung pagpapala kay Jacob. At tinawag siya Israel. At si Israel ngayon, siya yung tinatawag na ganun na lang yung pagpapahalaga nila sa pagpapanganay. Kaya mahal ng Diyos ang Israel kasi ganun nga nila kamahal yung covenant na ibinigay ng Diyos, mga kapatid. Okay? Okay, next slide tayo, sis. Tapusin na natin yung talata na yan. Ngayon, okay, sige, tapusin na yan. Next slide tayo. Okay, sabi dito sa Ephesians chapter 1 verse 3, Blessed be the God of the Father and of our Lord Jesus Christ, who hath blessed us with all His spiritual blessing in heavenly places in Christ Jesus. Okay, verse 4, according as He hath chosen us in Him before the foundation of the world, that He should be holy without blame before Him in love. Sabi niya po sa Pablo sa book of Ephesians ay ayon daw sa kanyang pagkapili sa atin bago daw itatag ang sanlibutan. Tayo ay para tayo maging banal at walang dumi sa harapan niya sa pag-ibig. Tingnan niyo mga kapatid. Okay, una ay foreknowledge. Ang foreknowledge ay nakilala ng Diyos ang lahat ng tao, mabuti man, masama, Kristiyano man ito o hindi. Naging si Satanas ay kilala niya rin before the foundation of the world. Nakilala niya rin si Lucifer, nakilala niya yung water tatalikod sa kanya. Pero napagpili ng mga kapatid. Ngayon, sabi dito ng Bible, pinili tayo ng Diyos before the foundation. Ibig sabihin, bago nilikha ang langit at lupa. Ibig sabihin, wala pa po yung tao. Pero, ibig ko sabihin mga kapatid, andito na yung magpagpili. Pero hindi lang tayo pinili. Ayan. Malawak na. Dito, meron tinatawag na pag sinabi predestination, meron naka-predestined to save, may mga naka-predestined to unsaved. We're talking about predestination. Hindi lang sa ligtas, maging sa hindi ligtas, pinili na ng Diyos before the foundation of the world. Okay? Yan yung pinaka gusto kong buksan ngayon. Na ang Diyos, sinasabi natin, kasi bilang tayo magtaong ligtas, according to Ephesians 1:4, sabi niya, according as He had chosen us in Him before the foundation of the world, as a bride of Christ, sabi ng Biblia, are we chosen of God before the foundation of the world. Kaya ako naging ganito, pinili ako ng Diyos na maging nobya ni Kristo, bago itatag ang lupa at langit. Yan tawag yan ay predestination. At may mga taong hindi naglilingkod talaga sa Diyos dahil pinili na rin sila ng Diyos before the foundation of the world. Na hindi talaga sila maglilingkod. Ang tanong, itong taong ito hindi maglilingkod, ito maglilingkod. Hindi po gano'n. Nakita na po ng Diyos ang buhay nila for knowledge. At nung lumagay na ang Diyos sa predestination, ibinukod niya na, may pagbubukod. May pagbubukod para sa bride, may foolish virgin, may para sa prince of the bride, may tinatawag na virgin-like believers, may tinatawag para sa mga taong hindi talaga. Ngayon, yun ang tinatawag. Nasa mind of God sila lahat. So, yun sila pinili. Before the foundation of the world. Kaya hindi lang bride ang pinili ng Diyos before the foundation of the world. Pinili tayo ng Diyos before the foundation of the world as a bride of Christ. Pero hindi lang tayo ang pinili. Di ba? Next scripture. Sabi niya, having predestinated us unto adoption. Pag sa bride kasi, di ba? Pag nobya ka ni Kristo, pero yung pinili ka ng Diyos, hindi dahil sa, sabihin, nakita ng Diyos ang buhay mo sa ibabaw ng lupa. No? Sa panahon na ng Laodicea, dito ka nilagay ng Diyos. Bakit ka nilagay ng Diyos dito? Kasi dito ka talaga mabubuhay. At nakita niya, sa paglabas ng mensahe, makakarating sa iyo ang mensahe. At pagdating ng mensahe, tatanggapin mo ang mensahe, mga kapatid. At ngayon, gagawin mo, sabihin, lumalakad ka sa kalooban ng mensahe. Kasi bakit kasi? Dahil ikaw ay nakatalaga bilang sa maniwala sa mensahe ng iyong panahon. Kaya mo tinatanggap, minahal mo ang mensahe, ganun yung pagpapalaga mo sa mensahe kasi ikaw ay nakatalaga na para maniwala sa mensahe ng iyong panahon. Kaya, nung nalaman mo na ikaw ay nasa message believer ka, ikaw ay nasa mensahe, kaya lumapat sa iyong talatang ito, na bago pa itatagan lang ng lupa, ay pinili ka na ng Diyos na maging nobya niya before the foundation of the world. Okay?
Pero may mga tao na papahamak, mga hindi naglilingkod. Pinili rin po sila ng Diyos before the foundation of the world. Nakita na ng Diyos yun eh. Okay, yung sa foreknowledge, nakita niya, mayroong mabuting binhi, may panirang binhi, may damo, di ba? May puno ng saging. Nakita niya lahat yun. Pero pagdating dito, ibinukod niya yung puno ng saging, mabuting binhi, masamang binhi. Kumbaga, meron ng pagpili. Nakukuha? Diba? Pero, yung buhay nila, ano sasabi? Kung anong klase silang binhi, kung anong klase silang buhay na sa kanila, kung binhi ba yung buhay ba yun ng nobya, o buhay ba yun na hindi sila maniniwala sa salita ng Panginoon sa kanilang panahon, kung sabihin, lumalakad lang sila, according lang sa kung ano talaga nakatalaga sa kanila. Diba? Ang sabi ng Panginoon sa John 17, Ama, iniingatan ko sila, yung mga taong ibinigay mo sa akin. Ni isa man, wala pong nawala. Diba? Pero sabi niya, maliban na lang doon sa mga taong sabi niya, nakatalaga na sila yung mapahamak. O, diba? May mga ganun talagang tao, nakatalaga na pala sila mapahamak eh. May mga tao din nakatalaga para maligtas. Diba? Ibig sabihin, yung buhay nila ang nagsapakita nun na kung ano talaga yung minamanifest lang po nila yon. Okay. Ito, having predestinated us unto adoption of children by Jesus Christ to Himself according to good pleasure of His will. Okay. Okay, next slide. Okay, sige. Okay, sis, huwag muna tayo niya. Okay. So, okay. Yung sa, para mas, kailangan ko lang kasi para mas maintindihan mabuti, no? Ay binabalik ko lagi yung foreknowledge, yung paunang kaalaman ng Diyos dito. Ay kilala niya na ang lahat nangyayari, kilala niya ang bawat tao mula sa kanyang pagkabataan, may panganak hanggang siya maging magkaroon ng tamang kaisipan, gumagawa ng mabuti at masama, kilala ng Panginoon lahat. Okay, hanggang sa nakita niya kahit masama yung batang ito, dating ng panahon na may sa buhay niya, hinahanap pa rin niya ang Diyos. Kaya nung nakita niya yon, mga kapatid, doon sa paunang kalaman, yun yung nakita niya, kaya pinili niya yung batang yun kasi nakita niya doon sa foreknowledge. Kaya pagdating ng predestination, pinili niya yung batang yun. Kasi bakit? Nakita niya kasi maglilingkod yun. Kaya sabi niya, I love Jacob, I hate Esau. So pinakita niya dito, yung ginawa ni Esau, ginawa ni Jacob. Kaya nung lumagay sa predestination, sabi niya, I love Jacob. Pagpili na yun, I hate Esau. Ngayon, mali pa ang predestination ng Diyos? No. Dahil nakita na ng Diyos yun sa foreknowledge pa lang. Diba? Kasi ganun po makapangyarihan ng Diyos. Okay, yung sinabi ko kanina, we are chosen of God before the foundation of the world. Diba? Nasa isipan tayo ng Diyos. Yung kaisipan na yun, si Kristo yun. Pero hindi lang tayo po ang laman ng kaisipan. At sabi niya, kailangan nilagay ng Diyos sa kaisipan niya, pinili ka niya, bago pa daw tatag ang langit at lupa. Pero doon sa kaisipan na yun, hindi lang po ikaw ang laman nun. Marami pa rin pong pinili ang Diyos na bukod sa iyo. Labas sa kaisipan ng Diyos, wala sa kaisipan ng Diyos, wala pong kaligtasan. Pakintindihan tayo. Kasi si Kristo po ang salita, ang kaisipan ng Diyos. Ibig sabihin, labas kay Kristo, walang kaligtasan. Ibig sabihin, meron palang mga tao wala sa kaisipan ng Diyos. Kaya mapapalad yung mga tao nasa kaisipan ng Diyos na naging bahagi ng kaisipan ng Diyos. Saan? Pagpili ng Diyos before the foundation of the world. Okay. So ngayon, babasa ko ng quote, mga kapatid. Okay, para patunayan sa inyo na ito yung sinasabi ng message, no? Ilang beses ko nang ginagamit itong message na ito dito sa message na The Church, Sardinian Church Age. Sabi dito, first of all, una sa lahat, sabi niya, we know most assuredly that the purpose of God stand in election. We're talking about election, pagpili. Okay? So, ngayon, sabi niya, it was purpose in Him. Okay, it was God's purpose to bring forth a people like unto Himself that would be a world bride. Okay, ang sabi niya, una, nalalaman daw, alam natin na ang Diyos daw ay, ang sabi dito ay tumatayo sa pamamagitan ng pagpili, eleksyon, pagtatalaga,
Ito daw ay mayroong purpose sa kanya. It was God's purpose to bring forth a people like unto himself that would be a word bride. Una, upang daw sila ay maging isang nobyang salita. Okay? She was chosen. Okay, ito, sabi babae po ito, mga kapatid. No? Sabi niya, pag sinabing she, ito po ay bride. She was chosen. Ibig sabihin, pag sinabi mong bride, mga binubuo itong mga tao. Okay? Ibig sabihin, lalaki at babae. Pero ang buhay nila ay word bride. Ang buhay nila, nabubuhay sila sa salita ng Diyos. Okay, pinili daw sila ng Diyos. Inalaga daw sila, sabi kailan? She was chosen, pinili before the foundation of the world in Him. Sa Kanya, she was foreknown. O sabi niya ay foreknown, nakikilala niya sila. And beloved before she was ever brought forth during the ages upon the earth. O sabi wala pang mundo. She was redeemed. Niligtas niya sino? Yung bride na nasa inilig niya, she was redeemed by His blood, and He can, sabi niya, and can never come into condemnation. Hindi daw sila mapupunta sa pagkapahamak. She can never be in the judgment. Ibig sabihin ba, sabi ni Father Branham, ang ibig sabihin ba ng overcomer? Yung naman nagturo si Father Branham, the church, sabi niya, the overcomer, may isang tubo dito na may butas sa loob, tapos nandito ka nakatayo, tinulak ka ng Diyos. Sabi niya, tinutulak ang tuhod, tapos lumabas ka, sabi mo, salamat, ako yung nagtagumpay. Sabi ni Father Branham, hindi yun ang overcomer, tinulak ka lang ng Diyos. Ibig sabihin ng overcomer, pinagdaanan mo talaga yun. Yun yung bride ni Kristo. Ibig sabihin, may mga tao talagang dumadaan sa butas ng hirap, pero ang inahayaan lang ng Diyos yun. Kasi may mga tao talagang tsatsaga sila sa salita ng Diyos, mahirap talagang mabuhay, mahirap talagang buhay sila. Pero tsatsaga sila, kasi bakit? Mahal nila ang Diyos Yun yung sinasabi ng Diyos, kasi yun yung mga tao na yun, itinalagan niya bago pa nagtagal langit at lupa. May mga taong hindi ginagawa yun. Hindi sila yung tinatawag ng Diyos na overcomer. Hindi sila yung tinatawag na sila yung bride ni Kristo. Dapat maintindihan natin yung spiritual speaking. Diba? Na kapag ang isang tunay na nobya ni Kristo, ganito yung kanilang magiging karakter. Sila yung mga hindi mapupunta sa condemnation. Yun yung sinasabi dito. Kaya sabi niya, she can never be in the judgment. Wala luso sa paghatol. Because sin cannot be imputed unto her. Ano ba yung sin? Sin's unbelief. Romans 4:8, blessed is the man to whom that the Lord is not impute sin. Mapalad daw ang tao na hindi niya ibinibilang ang kasalanan ng isang tao. Pero ganun tao. Kasi bakit? Kasi may mga tao na bubuhay sa ibabaw ng lupa bilang nobya ni Kristo, hindi gumagawa ng kasalanan ng unbelief. Diba? Ganun nga, may mga tao kasi ganun Kasi yun yung buhay talaga nila Okay, sabi nito, sabi niya, but in this she shall be with him in his throne of judgment, judging the word, and even angels. Sabi niya, his name, yung pangalan nila is of her members was written in the section of the Lamb's Book of Life before the foundation of the world. Ang tawag po dyan, pangalan nila ay nakasulat sa Lamb's Book of Life, pero Book of Life din po yan. Ibig sabihin ng isa lang ang aklat, pero yung pangalan kasi ng nobya, nasa isang section ng isang aklat. Ang tawag dito, pag binuklat ninyo, halimbawa, Book in Genesis, yun ay Book of Life. Ba? Lamb's Book of Life. Yun sabihin, mga tao doon nakasulat, mga nobya ni Kristo. Pero isang libro lang yun. Pero nasa section lang. Ang tawag dito sa buong libro nito, kaisipan ni Kristo. At yung mga nakalagay dito, pinili ng Diyos before the foundation of the world. Pero per section pa lang po yun. Diba? Kaya nga ang kaisipan ng pagpili ng Diyos, hindi lang po pwede ang pinili. Okay? Next slide. Okay, secondly, pangalawa, there's another class. Their name are also in the Book of Life. And they will come up the second resurrection. Ang sila'y babangon, pupunta sa pangalawang pagkabuhay na maguli. Kasi ang unang pagkabuhay na maguli is rapture. Yung pangalawang resurrection ay general resurrection. Pagkatapos ng 1,000 years, papasok yung second resurrection. Yung first resurrection is the rapture.
Okay, ang makakasama sa rapture ay ang bride na pinili ng Panginoon. Sa second resurrection, ito yung pangalawang tao. Sabi niya dito, Shas are the foolish virgin. Yung mga tao dong ito ay mga mamang na dalaga. Ay mga taong righteous. Sabi niya, are spoken of the Matthew. Kasi sa Matthew chapter, yung Matthew 25 hanggang verse 1 to 13, yung matalino at ang mangmang, yung bride, yung wise, ito po yung unang bahagi. Ngayon, yung unang pinag-usapan natin. Ngayon, secondly, yung wise, yung foolish virgin, sila yung tinutukoy na secondly, yung group. Ngayon, yung righteous people, pag binasa nyo, yung Matthew 25 verse 31 hanggang 46, yung may kanan at kaliwa, yung sabi kayong pinagpala ng aking ama, mga righteous people po yun. Kasi sabi niya, hindi namin kilala ang Panginoon. Pero sabi niya, hindi niyo ako kilala sa akin. Pero hindi yung ginawa sa akin. Pero ginawa niyo sa mga taong ito. Tinawag silang righteous. Ang tawag ni Balaam ay friends of the bride. Okay? Yung mga taong nasa kabundukan, pero pinapanatili nila yung mga puno, yung sa karagatan, pinapanatili nila yung kaligasan na maayos. Kahit hindi nila narinig ang ebanghelyo, ang mensahe, pero sila po ay ligtas. Sila ay nasa kaisipan din ng Diyos. At pinili sila ng Diyos before the foundation of the world. Bilang isang prince of the bride, bilang isang foolish virgin. Diba? Predestined pa rin po tawag yan. Kaya kahit sa isang tao, kahit sabihin mo prince of the bride yan, kahit anong share mo sa kanya ng Word of God, wala ka talaga magagawa niya. Kasi bakit? Kasi hindi niya tatanggapin ang salita ng Diyos. Kasi pagka binihin ng Panginoon niya, yung taong niya, kaibigan mo, pag yan ay bride din, ibubuka ng Diyos ang bibig mo, kasi bride din yung kausap mo. Pero kapag yung taong yan ay hindi nobya, hindi bubuksan ng Diyos ang bibig mo para salitain sa isang tao, para isa mo sa kanyang Word of God. Kasi hindi nga siya ganun. Kasi yung salita kasi ng Diyos as a nobya, kasi paano natin malalaman kung nobya ni Kristo yan? Kung message yung dala mo, diba? Tatawag ng, sabi dito ng Balaam, the deep calling to the deep. Diba? Deep kasi yung message na dala mo. Yung taong mensahe, nasa bride, tatawag din yung lalim ng salita ng Diyos, tatawagin niya yung lalim ng tao. Kasi may mga taong makikinig lang sila, diba? Hindi talaga pure message. Pero iba talaga yung tunay na agila, yun lang yung gusto nilang kunin. Pag narinig nila yung pagkain nila, merong isang bagay na hindi nila maintindihan sa sarili nila. Ba't niya nagagawa yun? Dahil nagkukining power. Kasi bakit? Kasi narinig nila yun kasi nakatalaga sila bilang nobya eh. Yung tumatawag sa kanila ay bilang nobya din. Kaya tinatawag sila. Kaya nga tinatawag yung dadib ko rin to dadib. Kaya sabi nito mga kapatid, yun na yung binabanggit sa Matthew 25. Kasi yung Matthew 25, may dalawang grupong binabanggit yan. Okay? Yung Matthew 25 verse 1 to 13, yung foolish virgin at saka wise virgin. At yung tutukoy dito ay foolish virgin. Pagdating ng Matthew 25 verse 31 to 46 ay yun naman po yung tinatawag na yung mga nasa kagubatan, pero iningatan nila yung kabundukan, yung mga dagat. Yung iba naman, naging prince of the bride, tawag dyan is righteous. Sabi ng Panginoon sa Matthew chapter 10 verse 40, ang isang taong matuwid, at pag tinanggap ng isang taong matuwid, ay tatanggap ng isang ganti ng isang taong matuwid. Pero yun lang po yung buhay na pinapakita niya. Hindi niya alam ang mensahe. Pero yun lang po yung kaya niyang ibigay. Kasi yun po yung nakatalaga sa kanya. We're talking about pagtatalaga. Diba? Okay, yan po yung predestination. Hindi lang po yung bride ang pinalaga. Maging ang foolish virgin, pinalaga ng Diyos yan. Maging ang friends of the bride, pinalaga na ng Diyos yan. Kasi nakita niya na yan sa foreknowledge. Diba? At dito, iniwalay lang niya yan. Okay. Okay. And sabi dito, in this class also are those who do not worship the beast. O yung mga taong dang ito, diba? Na hindi daw sila sasamba sa hayop, or become involved in the Antichrist system, but die for their faith. Hindi lahat ng denominasyon yan. May mga tao sa denominasyon na hindi sila maninindigan sa mark of the beast, sa system, sabi niya, doon sa itatayong WCC, at sabi niya, at nahinayaan na lang nila sila yung mamatay sa kanilang pananampalataya. Okay, sabi niya, but die for their faith, even though they are not in the bride. Pero hindi sila kasama sa bride. Not having been born again, pero hindi sila born again.
Kasi ang naboborn again lang, yung nasa mensahe, yung message believer. But they will come up in the second resurrection and go eternal life. O, bibuhay din silang walang hanggan eh. O, di ba? So, ikinalagay din sila ng Diyos. Okay, next slide. Sabi dito, thirdly, sabi niya, there are the borderline Christians. Ano pag sinabing borderline Christian, o napang-apat daw, ay nasa, inalagay din sila ng Diyos eh. Philistine. Di ba? Kaya pag talaga ang tao ay borderline Christian, wala ka pong magagawa dyan. Kahit anong sikap mong gawin dyan, maging nobya siya, hindi mo pwedeng gawin ang borderline Christian, ang borderline na believers. Talaga, purong believers, kasi borderline talaga yan. Lilitaw at lilitaw yan sa dulo. Diba? Kasi kaya nga, pag sinabing borderline, laging magkasama yan, yung Kristiyano at saka hindi Kristiyano. Kristiyano at nagkukunwaring Kristiyano, kaya nga tawag ng borderline eh. Pag lumayo na yun sa Kristiyano, nawawala na po yung Kristiyano. Kasi kaya lang siya nakagiging Kristiyano pag nakadikit sa Kristiyano. Kaya nga tinawag ng borderline Christian. Pag nag-iisa na lang yan, hindi na po yung Kristiyano. Yan ang ibig sabihin ng borderline. Kapag laging kasama, yan, Kristiyano yan. Pero pag wala na yan sa, parang ito, di ba? Sabi ni Padre Banam, ito yung kalapate, ito yung uwak. Diba? Habang kasama ng uwak yung kalapate, kumakain sila para sa binhi. Diba? Pag yung uwak ay lumipad na, nawala na sa kalapate, lilipad daw ay kaya doon sa sementeryo at manginginain yun ng bulok. Pero sabi niya, hindi itong kalapate, hindi niya itong magagawa. Kahit sa itong kalapate sa magpunta, binhi po talaga ang kanyang kakainin. Itong uwak na borderline believers ay, sabi niya, ito ay kakain ng kumain ng salita ng Diyos, pero pag nahiwalay na yan, bulok talaga ang kinakain yan. Yun. Ngayon, hindi natin sinasadya yun, nasabihin yun. Pero yun, pinakita na ng Diyos sa atin, predestined yun eh. May mga tao talagang ganun. Diba? O ngayon, sabi dito, there are the borderline Christian, such as we saw in Israel coming out of Egypt. Nakita natin ito sa Israel. Diba? Lumabas sila sa Egypt. These had their names in the book of life. Yung pangalan nila ay nasa aklat ng buhay din. And their works written in the books. Yung mga gawa nila, halimbawa, ito yun eh. Ano yung gawa? Yung gawa natin, halimbawa, kung nobya ka ni Kristo, yung gagawin mo bilang nobya ni Kristo. Yung gawa mo kasi, nakasulat yun sa Lamb's Book of Life. Wala kang magagawa. Kahit ayaw mo maging nobya ka talaga. Kasi yun talaga yung buhay mo eh. Ibig sabihin, yun talaga yung pagtatalaga. Pag ikaw ay isang foolish virgin ka, pag narinig mo yung mensahe ito, halimbawa, sineran ni Padre Louie, denomination ako, sineran ako ni Padre Louie, hindi ko tatanggapin ang mensahe ito. Sasabihin ko sa'yo, kulto kaya taprat eh. Diba? Kasi bakit? Kasi nga, walang buhay sa akin eh. Kumbaga, hindi ko buhay talaga yung mensahe. Buhay ko talaga ay turo ng denominasyon. Pero may mga tao na sa denominasyon, pag sineran mo ng mensahe, bakit? Ang lalim brada. Nakakabangga yung mensahe nyo na tinuturo nyo, o hindi ganyan naturo sa amin, di ba? Kasi bakit? May isa mayroong mahatak sa kanya eh, na para bang hinihila siya ng Panginoon na minamagdag siya. Kasi bakit? Yung sabihin, hindi talaga siya police virgin. Kasi nalimbawa ni Father Banam sa isang itlog ng agila. Di ba? Agila siya, pero napisa lang sa limlima ng manok. Pero hindi siya manok. May mga ganung kwento. Di ba? Kaya nga nung nalaman niya na isang araw narinig niya yung mensahe, di ba? Yun ang bago sa kanya, nagpakilala, hindi pala ako manok, isa pala akong agila, di ba? Kaya pala hindi ko magawa yung ginagawa nila, di ba? Kaya pala galit ako sa pag may pastora, nakikita ko yung pastora namin dito sa pulpito, halos sa praise, babae na nga siya, pero pag nag-bill siya talaga, di ba? Parang kita talaga yung katawan, tapos parang, di ba? Panaasiwa ka, wala na sa holiness, di ba? Parang nagigrid yung puso mo, kaya pala, hindi yun ang puso mo. Pag may mga tao talaga sa denominasyon, parang tuwa-tuwa pa rin sila. Kasi bakit? Ibig sabihin, yun talaga buhay nila. Pero may mga tao talagang ayaw, no? Kasi ibig sabihin, pagpapakita lang na hindi talaga yun ang buhay mo. Diba? Okay. Ang sabi dito, having will to obey God. O sabi nila, pray mo. Nakita nila yung nakita nila sa baybay nila, nahati yung dagat. Diba? Yung maliging apoy, nauuna sa kanila, yung ulap, diba? Pinapayungan sila, bumubuson mana. Nakita mo na yung mga, kaya nga hindi, kahit sabihin mo maraming miracle na nangyari sa loob ng church eh. Kung talagang hindi ka talaga binigay ng Diyos, hindi yan ang magiging reason para maligtas ka. Sabi nga Israel nga, mas maano, kahit nga ni Father Banam, kahit na nakita na nila yung mga himala,
Sabi ito, in having failed, o hindi nila nagawang sunding salita ng Diyos, o and being void, at sinira nila in spirit of the Spirit. Sabi niya, kahit daw, nakita na doon na yung mga signs and wonders were among them. Diba? Nasabi, diba? Kaya nga sa atin, nabasa natin yung buhay ni Brother Branham, the life story of William Branham, a prophet of God, the Son of Man, sent from Africa. Diba? Nabasa mo yung mga ginagawa ni Brother Branham, ang mga haka, ay, pilay, lumakad, ang daming naka-wheelchair, pero hindi ka rumutok doon, pero naman mga kasabi mo, ay, God is, Jesus Christ is the same, yesterday, today, and forever. Pero hindi ka bumabad lang doon kasi ang tunay na Kristiyano, ang tunay na mga anak ng Diyos, susunod talaga yung mga himala. Pero hindi yun ang tumatawag sa inyong pansin. Ang tumatawag sa inyong pansin, yung ebanghelyo ng mensahe. Kasi yun talaga, yung doon ka na-attract. Hindi sa first pool, hindi sa second pool, kundi doon sa third pool ka na-attract. Diba? Doon ka hinihila ng Panginoon. Okay, sabi dito, kahit doon sa kanila yung mga signs and wonders were among them will have their names removed from the book of life. Na-remove daw yun. Sabihin, pansamantala nga sa isipan sila ng Diyos, inisip din pala ng Diyos ang mga borderline Christian, pero bigla din nawala. Oh, di ba? Bigla daw, nasa isipan din sila kagad, pero bigla din nawala. Kailan yun nangyari? Before the foundation of the world. Kaya nga, yung mga taong borderline Christian, inisip din pala kayo ng Diyos, pero temporary lang. Bigla din nawala. Message yan. Diba? We're talking about predestinado, dinalaga ng Diyos. Okay, sabi niya, anong sabi dito? Na-remove among this group will be the ones, katulad daw ni Judas, who, though entirely void of the Spirit, but are religious, will have manifestation in their lives. Sabi niya, and though on the books were not the elected in him, such also as Balaam will be in that group. Tulad ni Judas, di ba? Pinili siya ng Panginoon bilang apostol, pero hindi siya pinili pagdating sa kaligtasan. Pinili siya apostol, pero hindi pinili. Kasi may pinili din. Diba? Nangaral si Brother Branham, the anointed ones in the end time. Diba? Binuhos niya yung mga gifts sa paniranda mo, sa mabuting binhi. Kaya kung batayan lang natin yung pagpipreach para sa ligtas, gifts po yan. Pero parehas yung binuhos ng Diyos sa mabuti, sa masama. Ang Diyos, hindi, pag bumuhos ng pagpapala, hindi na sabihin, doon ko lang ibubuhos yung blessing ko doon sa mga bride. Diba? Kaya nga si denomination, Katoliko nga, pag nag-pray, diba? Dahil sa krus lang na may tao, at umiling siya, Panginoon, pagalingin mo pa yung anak. Gumagaling eh. Saan ba hindi dahil sa, dahil sa pananampalataya nila sa Diyos. Kaya sabi dito, kahit anong denominasyon, pinagagaling din ng Diyos yan. Pero pagdating sa kaligtasan, predestination, kung sino ligtas, pinalaganan ng Diyos yan. Diba? Pero yung mga kaloob, ba't gumagaling din sila? Magaling din mag-preach, marami din dumadami din nila, marami din na tumatanggap sa kanila. Kasi nga, binuhos nga ng Diyos ang kaloob. Pero pag pinag-usapan ang pagtatalaga, pag-usapan natin yan. Okay? So, ibang buhay po ipapakita nila. So, ganyan po mga kapatid. So, yan, si Balaam at saka si Judas, si Judas nagpagaling na may sakit, pero nung pinagbenta niya ang Panginoon sa halagang 30 pila, ay sobrang dinigdib yun, hanggang sa hindi na makayanan, hanggang sa pinuha na lang niya yung buhay niya, pero hindi po siya naligtas. Kasi hindi ka tulad ni Pedro, kahit siya ay nagkasala, pinagtatuwa niya ang Panginoon, pero nagsisi si Pedro at naantayin niya yung pagdating ng Holy Spirit doon sa upper room. Kaya nung dumating yung upper room, yung baptism ng Holy Spirit, si Pedro, na siyang mahina, ay naging malakas. Ay sabi niya, tumayo sa may katapangan, sabi niya, kayong mga Israelita. Di ba? Kasi bakit siya naging gano'n? Kasi nga, dumating na po yung, napatawad na siya ng Panginoon at nangaral na siya ng katotohanan. Kasi dumating na yung tamay. Isipin, kahit nagkasala si Pedro, di ba? Pero nakita nyo, nakatalaga si Pedro sa kaligtasan. Di ba? Yun ang ibig sabihin doon. Okay, next slide. Okay, sabi dito, fourth and finally, sakto yung oras natin. The one whose name have never been or ever be written on the books. Ito pinakamasaklap sa lahat. Yung pang-apat at yung finally, yung panghuli, ay yung pangalan daw nila ay namasaklap kahit kailan hindi daw nakasulat sa aklat. Ibig sabihin,
Yung pang-apat, kahit kailan, hindi inisip ng Diyos. Wala sila sa kaisipan ng Diyos. May mga tao palang wala sa kaisipan ng Diyos. Naging tao sila, pero hindi sila pumasok kailanman sa kaisipan ng Diyos. Pero sa foreknowledge, nakita sila ng Diyos. Diba? Pero pagdating sa predestination, hindi sila ipinili. Hindi sila kahit kailan, hindi sila inisip ng Diyos kahit kailan. Sabi niya, just are found in Revelation 13 verse 8 and Revelation 17 verse 8, and all that dwell upon the earth shall worship Him. At lahat daw na nakatira sa lupa ay sasamba daw sa hayop ito, whose name, ang mga pangalan nila are not written in the book of life of the Lamb slain before the foundation of the world. Oh, the beast that thou savest was and is not, and shall ascend out of the bottomless pit and go into perdition. And they that dwell on the earth shall wonder, whose name were not written in the books of life from the foundation of the world. Okay, o sabi dito, hindi daw sila inisip ng Diyos kahit kailan. Kailan nagsimula yun? Hindi sila inisip before the foundation of the world. Yung before the foundation of the world, pinili sila ng Diyos. Sino-sino yun? Yung bride, Holy Virgin, at friends of the bride, at yung righteous. Sila lang yung inisip ng Diyos before the foundation, nasa isipan sila, at itinalaga sila, at may kanya-kanya nga lang buhay na pinapakita. Yun yung nasa isipan ng Diyos. Ang tawag doon, yun po yung predestination. Hindi lang po yung bride na pinili na rin po, nakatalaga na rin po ang Holy Virgin, at ang friends of the bride, at yung mga righteous people. At masaklap dito, may mga tao hindi talaga inisip kahit kailan. Kailan niya nangyari yun? Before the foundation of the world. Diba? Kaya ibig sabihin, yung mga kategori ng taong ito, nakikita mo yung tao, diba? Kung saan talaga sila nakalugar. May mga tao talagang sadyang tawag yan, religyoso. May mga tao talaga hindi rin religyoso. Diba? Kasi, bakit? Kasi nga, yung sabihin, binigyan na tayo ng Diyos ang karunungan, kalaman, para makita natin kung may mga. Bakit may mga tao na nagmamalasakit sa gawain ng Panginoon? Kasi, bakit? Kasi nga, buhay nila yun. So, yun po yung pagtatalaga, mga kapatid. So, yun po, natapos na natin yung foreknowledge of God. Tapos ngayon, pumasok na tayo sa predestination ng pagpili ng ating Panginoon. So, hindi lang ba ng pinili ng Diyos before the foundation of the world? Maraming pinili ang Panginoon. Depende kung saan ka nilagay ng Panginoon. At yun ang magiging buhay mo kung sino ka. Kung palit ka ng Panginoon, mamanifest mo ang buhay. At ang pangalan mo, nakasulat yan sa Lamb's Book of Life. At ang buhay mo dito sa baba ng lupa ay katulad ng buhay ni Kristo. Okay? Pag hindi katulad ng buhay ni Kristo yan, babae man yan o lalaki, sino si Kristo? Salita ng Diyos. Diba? So pag hindi yan nagmamutawi sa ibabaw ng lupa, yan ang mga nobel ni Kristo. Kaya yun po yung nakatalaga. Okay? So hanggang dyan lang muna siguro yung ating nice ko yung bago bigay sa ating MC ay awitin natin muli yung ating inawit kanina. Hindi na ako nakapag-open ng question, no? Kasi yung time natin ay medyo short na. Okay.